Welcome muna po pala kayo sa lahat, kayong lahat dito. Ito pong bundok na ito ay miracle din kasi nung may sakit yung asawa ko, kidney, kailangan namin ng lugar ng pahingahan. Nakita po ito nung isang kapatid ko na napakaganda kasi overlooking sa Batulao. Pero hindi pinagbibili, sabi. Sabi ko, Mama Mary, ang ganda-ganda pala nitong lugar na ito. Sana mapunta ito sa amin para mapahingahan ni Romy, yung asawa ko. At sana po ibigay nung may-ari. Ayaw po talaga. Nagdasal ako, sabi ko, Mama Mary, sana po pagtanda ko, maging dasalan ko ito, mga tao nagpupunta rito, maisishare ko po ito. At nagkatotoo nga, kasi ibinigay nung maski ayaw niya, ibinigay sa amin at nabili namin. Noong pa yun, tagal na. Tapos, nabili namin nung may sakit yung asawa ko. Tapos, nung namatay siya, nakalimutan ko na itong lugar nito. Hanggang sa merong isang babae na visionary siya, Emma de Guzman, na nakasama ko. At sabi niya, naghahanap siya ng lupa dito sa gawin dito. Sabi ko, meron akong lupa dyan at naalala ko yung sinabi ko sa mahal na birin kay Jesus na gusto kong maging prayer yung lugar na yon. Halika, punta tayo doon. Dito na nga yung lupang yon. Kanya, that was 2002. Binisita namin to. Ito yung sinasabi ni Bong, yung driver ko, na walang kalsada, walang isang paa mo lang ang pwedeng bumaba dito. Madudulas ka. Pero nung bumaba si Emma rito, nakita yung tubig, ay, ito yung napanaginipan daw niya. So, sabi ko, siyempre, pumayag ako kasi yun naman nung hilingin ko ito sa mahal na birhen noon, ito naman talaga yung gusto ko eh. So, natuwa ako. So, nagkaroon ng purpose yung life ko na dito ako maglilingkod kasama ng mga taong pupunta rito. Wala po akong kilala na tutulong sa akin para ma-develop ito lahat. Pero nangyari, nakita niyo pagkaganda-ganda, sa tulong din ng marami. Hindi ako lang. Maraming nagtulong-tulong para gumanda ito. Marami rin nagpupunta. Maraming nagpapatotoo na yung tubig natin nakakagaling. Ngayon, 2002, 2004, hindi ko man gusto sabihin, pero ang mahal na birhen po, nagpapakita doon kay Emma. Yun ang sinabi ni Emma, na paggabi po noon, nagbibigil kami. Tuwing mga magagandang mga panahon, like December 8 ngayon, tapos September 8, yung mga ganyan, Holy Week. Kanya, marami pong istorya dito na pwedeng ilagay sa libro. Ang gusto ko pong mangyari dito, maski na wala na ako, ay magpatuloy pa rin. Kanya ang mangyayari po, iaayos namin na mas maganda mula ngayon. Mga 8 taon na po na kami-kami na lamang ang nagpupunta rito. Si Emma po, kung hahanapin ninyo, dinala ni Bishop Arguelles doon sa lugar ni Father Suarez, doon sa Monte Maria. Kami ang naiwan, yung grupo ng karamihan dito. So, sa ngayon po, dati, ang pangalan niya ay Mountain of Salvation.
Since si Emma dinala doon, ginawa namin na ah, Bundok ni Maria, ina ni Jesus, na napakagandang pangalan. Kasi yun po yung nasa Hail Mary, kung na aalaala niyo, Holy Mary, Mother of God. So yun po ang ating pangalan ngayon. Kanya, hopefully, Mama Mary, who is here, will hear all your prayers na kung kayo nagdadasal sa Kanya, nagaling sa puso ninyo, sigurado, didinggin niya yung inyong mga hiling. Ang gusto ko pong mangyari, pag pumunta kayo rito, magkaroon kayo na experience na magaganda. Yung, kumbaga, parang nakakausap ninyo si Jesus. Yung puso ninyo, binubuksan ninyo para sa Kanya, at nakikita kayo niya na parang anak talaga, malapit na malapit. Yun po rin ang gustong mangyari ni Mama Mary sa lugar na ito. Na pag nagpunta kayo rito, meron kayong experience na ganoon. Kaya napaka-solemn po itong lugar na ito. At ito, binigay sa ating lahat. Sa aking experience naman po, sa sarili ko, ako po, nung una akong pumupunta rito, mahina rin ako. Yung meron ding rayuma, merong gout, parang mahina yung pero dahil sa ginagawa kong ganito, parang mas malakas ako ngayon. Kung nakikita ninyo, nakakaakyat ako, nakakababa ako. At marami nagsasabi, bakit ang lakas-lakas mo? Iyon ay isa ring gift ni Mama Mary sa akin. Siguro, gusto niya na pahabain pa yung buhay ko. Siguro yun ang yun ang kwan. Pagkatapos ng graces na dumadating din sa akin, kung hindi nyo na itatanong, kanyari pala ako na sa ganito, dahil namatay yung anak ko nung araw. Pinatay ho siya sa Hastings, si Lenny Villa po. Gayon, sabi ko, paano maaalis ang sakit ng kalooban? Si Mama Mary, hawak-hawak yung anak niya na Pieta. Sabi ko, kung si Mama Mary nasaktan ng ganon, bakit naman ako magtatampo? Di ako magtatampo. Sabihin ko, Mama Mary, pagalingin ninyo ang sakit ng loob ko. At through the graces, nakalimutan ko na po yung sakit ng loob na yun. Kanya, maluwag ang pakiramdam ko. Wala nang galit, walang siyempre, pinatay yung anak ko na 22 years old, college, panganay, 2 lang po anak ko isa pa. Ang maganda pang graces, yung anak kong babae, nagkaroon naman ng 5 kapalit dun sa namatay. 5 yung apo ko na lahat very healthy and napakaganda at mababait. Kanya yung graces din na nakikita ko na binigay ni Mama Mary para hindi ko na sila alalahanin. Para mag-concentrate na lang ako sa mga ginagawa kong gusto kong gawin, yung kayo magpunta rito, buwan-buwan, makita ko kayo, magdadasal tayo lagi na sabay-sabay, masaya na po ako doon. And hopefully, God will give me more life. I think so. Ito na lang po. Hopefully, na-touch kayo pag pupunta kayo rito. Salamat. Magandang hapon po.